Eunice, POV. Gabi na't naghihintay ako sa pag-uwi ni Eman pero wala pa siya. Hindi ba lang siya tumawag sa akin. Hindi rin nag-text kung uuwi ba siya o hindi. Pero kahit na ganun, ay matyaga ako naghihintay sa pagdating niya. Nakatulog na lang ako pero walang Eman na dumating. Bumangon ako para bumaba. Habang pababa ako sa hagdan ay napaisip tuloy ako kung pinuntahan siya ng babae kahapon. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi naman niya sinasagot. Pero nagulat na lang ako dahil kakauwi lang niya ngayon. Kaya bumalik ako sa silid namin para sundan siya. Pagkarating niya sa kwarto namin ay diretso kagad siya sa banyo para mag-shower. Ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong ko sa kanya paglabas niya sa banyo. Sorry, nasa trabaho ako buong gabi. Parang baliwala lang nasagot niya sa akin. Hindi na ako sumagot at lumabas na ako sa silid namin. Sa tingin ko'y matutulog siya ngayon. Hinihintay ko na magkwento siya sa akin, pero mukhang itatago rin niya. Umakyat ulit ako para kunin ang wallet ko dahil bala kong bumili ng groceries namin. Pagpasok ko'y tulog na nga siya. Bumiyahin na ako papunta sa grocery gamit ang kotse niya. Tumagal din ako ng mga 1 oras bago ako natapos. Pagpasok ko sa bahay ay nabigla ako kay Eman. Saan ka ba galing? Hindi ka ba marunong magpaalam? Parang galit na tanong niya sa akin. Sa grocery lang, hindi na kita ginising kasi tulog ka at alam ko na puyat ka kaya hindi na kita inistorbo pa. Mahinahon na sagot ko sa kanya. Kahit na, nag-iwan ka man lang sana ng note. Sorry, sabi ko na lang at pumasok na ako sa kusina. Naiinis ako. Sobrang naiinis ako ngayon na para bang gusto ko siyang sigawan pero pinili ko na lang na manahimik. Nagluto ako ng pagkain namin pero akmang tatawagin ko na siya'y nakasakay na ito sa kotse niya para umalis. Masyado ba siyang nagalit sa pag-alis ko at nakalimutan niya na may asawa pa siya? Kinain kong pagkain niluto ko, nilibang kong sarili ko. Nakita ko na nagpadala siya ng mensahe pero hindi ko siya nireplyan. Gusto ba niyang iparamdam sa akin na wala akong asawa? Kaya ko namang gawin yon dahil sanay naman akong mag-isa. Sumapit ang hapunan at hindi na ako nagluto. Kinain ko na lang ang natirang. Niluto ko noong tanghalian, natulog din ako ng maaga. Pagising ko kinabukasan ay natutulog ito sa tabi ko. Bumangon ako't naligo. Nag-iwan na ako ng note dahil pupunta ako sa bahay nila Ate Micaela. Mas gusto kong umalis kaysa sa hindi kami nagpapansin ng dalawa. Eunice, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni ate. Ate, may pumunta na babae sa bahay noong nakaraang araw. Nagpakilala siya na fiancé siya ni Eman at may kasama siyang batang lalaki. Saad ko sa kanya. Sinabi mo ba sa kanya? I mean, kay Eman? Hindi dahil alam ko na pupuntahan siya ng babae sa presinto. Dapat sinabi mo sa kanya, dapat nagtanong ka. Ramdam ko na alam na niya ate at gusto ko na siyang magsabi sa akin. Ate, paano kung may anak na siya noon? Anong gagawin ko? Umiiyak na tanong ko kay ate. Lagi mong tatandaan na ikaw ang asawa niya at kung sakaling na may anak na siya, alam ko na alam mong dapat gawin. Hindi ibig sabihin na kapag may anak siya ay iiwan ka na niya. Lagi mong tandaan na karapatan din ng batang makilalang daddy niya. Hindi pa naman tayo sigurado kung anak ba niyang bata na yun. Nakangiting sabi niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Alam ko naman yun ate, pero hindi ko inaasahan na ganito pala kahirap ang mag-asawa. Natatakot ako ate, kasi paano kung sa pagbalik ng babaeng yun ay bumalik din ang pagmamahal sa kanya ni Eman? Nakakatakot pero sana magtiwala ka sa asawa mo. Alam ko na mahal ka ni Eman at talagang mapapana kung hinayupak na yun kapag sinaktan ka niya. At masaya ako dahil talagang nagmamahal ka na. Malayo sa Eunice na masungit at laging naiinis. Natatawang sabi ni ate sa akin. Ate, pwede ba akong mag-apply ng trabaho dito? Kahit part-time lang gusto ko nang magkapera. Ayoko rin kasing humingi sa kanya. Sabi ko kay ate. Sige, doon ka sa bake shop ko pumasok. Pero sa tingin ko hindi papayag ang asawa mo. Ani niya sa akin. Sinabi ko na sa kanya pero hindi siya pumayag. Pero malungkot mag-isa sa bahay ate. Gusto ko nang mabuhay na may ginagawa at masaya. Sabi ko sa kanya. Okay, sige. Kapag may kailangan ka o problema ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Thank you ate. Niyakap ko si Ate Micaela. Habang binabantayan kong 2 batay napaisip ako. Kapag may anak siguro ako hindi na rin ako malulungkot dahil alam ko na kahit gaano kahirap ang buhay, ay may anak ako na makakasama ko na maging dahilan para bumangon ako. Pero ang tanong, kailan kaya?
Sumapit ang maghapon at nagpasaya akong pumunta sa mall para mamasyal. Habang naglalakad ako'y nakatingin ako sa restaurant na kinainan namin noon. Parang gusto kong pumasok para kumain. Pero nagulat ako dahil habang nakatayo ako'y papalabas si Eman, buhat ang bata, nakasama ng babae nung nakaraang araw. Nakita ko na nagulat siyang makita ako. Umatras ako at mas pinili kong umalis dahil ayokong gumawa ng eksena dito. Habang papalabas ako'y biglang may humila sa akin. Alam kong naasawa ko ito. "Love, magpapaliwanag ako," sabi niya sa akin. "Sa bahay ka magpaliwanag." Seryosong sabi ko sa kanya. Hindi ko magawang umiyak dahil inaasahan ko na to. Buong biyahe namin ay tahimik lang ako. Akmang hawakan niyang kamay ko pero hindi ko siya hinayaan. Pagkadating namin sa bahay ay kaagad niya akong niyakap. Niyakap niya ako kagaya na palagi niyang ginagawa tuwing galit o nagtatampo ako. Hindi ako galit pero nasasaktan ako. "Sorry love, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hinihintay ko pang DNA results." Umiiyak na sabi niya sa akin. "Hindi mo alam kung paano sasabihin sa akin kaya binaliwala mo ko? Ilang pambabaliwala pa bang kailangan kong maranasan mula sa'yo? Hinintay ko na sabihin mo sa akin ang totoo pero mas pinili mong itago sa akin. Sasabihan mo na lang ba ako kapag iiwan mo na ako?" Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. "Love, hindi mangyayari yan. Don't say that." Pero nanlamig ka, kumilos ka na para bang wala ko sa paligid mo. Mas mabuti sigurong hayaan mo na lang muna ako. Gampanan mo responsibilidad mo bilang ama sa anak mo. Hindi ko naman may pagkakait sa'yo na maging ama sa kanya. Huwag mo lang silang patirahin dito sa bahay dahil aalis ako, sabi ko sa kanya at umakyat na ako sa silid namin. Iniwan ko siya sa salang mag-isa. Ayoko maging walang puso sa anak niya. Sinusubukan kong lawakan pang pag-unawa ko dahil mahal kong asawa ko. Nagpalit ako ng damit at natulog ng maaga. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko, pero mas okay na rin sigurong ganito muna kami para maiwasan na rin na makapagbitaw ng mga masasakit na salita. Nagising ako ng madaling araw dahil may tumatawag sa akin na unknown number. Nang sagutin ko'y halos hindi ako makakilos sa narinig ko. Nabitawan kong phone ko at parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Pero kaagad rin ako nahimasmasan. Mabilis akong bumangon at tinanap ang wallet ko. Tumakbo ako palabas sa subdivision hanggang sa nakarating ako sa labas at pumara ako ng taxi papunta sa ospital. Walang tigil sa pag-agos sa mga luha ko. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Natatakot ako na iwan ako ng asawa ko. Natatakot, sobra. Kaagad akong dumiretso sa emergency room. Nandito rin ang mga kasamahan niyang pulis. "Mrs. Chief!" Tawag sa akin ng isa sa mga kasamahan ng asawa ko, sabay abot ng jacket niya sa akin. Tinanggap ko naman ito at tinakpan ko ang dibdib ko. Sa sobrang pagmamadali ko'y nakapantulog pa ako dahil wala naman akong time para magbihis pa dahil mas mahalaga sa akin ang asawa ko. Nagsisisi ako na nakipag-away pa ako sa kanya. 2 araw na siya sa loob at hindi pa rin lumalabas sa mga doktor. Dumating si Kuya Leroy at Isa May. Masamang tingin ang pinukol sa akin ni Isa May. Nalaman ko na nakasalpukan niyang malaking truck at may naengkwento rin siya kagabi. Pinagbabaril ang sasakyan niya at talagang grabe ang tinamo niyang pinsala. Iniimbestigahan pa nila kung sinadyabo aksidente lang ang nangyari. Pero alam ko na ang sindikatong sinasabi niya ang may kinalaman sa nangyari sa kanya. "Chiefy, huwag mo naman akong iwan," saad ko sa sarili ko. "Magiging okay siya," nakangiting sabi sa akin ni Kuya. "Kasalanan ko to, Kuya. Alam ko na dahil sa akin kaya siya umalis dahil hindi ko siya inintindi." Umiiyak na sabi ko kay Kuya Leroy. "Hindi mo kasalanan, kahit kaibigan ko siya ay talagang magagalit ako sa ginawa niyang paglilihim sa'yo. Ang magagawa na lang natin ngayon ay ipagdasal na maging okay siya. Maging malakas ka dahil ikaw lang ang meron siya," sabi sa akin ni Kuya. Lumabas ng doktor at kinausap niya ako. Doon ko nalaman na matinding pinsalang natamo niya, na malaki ang chance na hindi ito kagad makapaglakad. Under observation pa siya ngayon. Mabutit hindi daw napinsalang bandang ulo niya. Kahit na ganun nagpapasalamat ako dahil buhay siya. Kahit na mahirapan ako hindi ko iiwan ang asawa ko. Nilipat na siya sa room niya dito sa ospital at natutulog pa rin ito ngayon. Epekto na rin ng gamot na tinurok sa kanya. Hindi ako natulog at hinintay ko na magising siya. Hawak kong kamay niya. Gumalaw ito kaya napatingin kaagad ako sa kanya. Nakita ko na dumilat na ito kaya kaagad ko siyang niyakap. "Nasaan ako, love?" Tanong niya kaagad sa akin. "Chiefy, nasa ospital ka. Hindi mo ba naalala ang nangyari sa'yo kagabi?" Tanong ko sa kanya. "Shit, okay ka lang ba, love?"
Natakot ba kita? Tanong niya kagad sa akin. Okay lang ako, nakangiting sagot ko sa kanya. Love, bakit hindi ko magalaw ang paa ko? Love, ano nangyayari? Love, natatarantang tanong niya sa akin. Chiefy, calm down. Please listen to me kasi inoperahan ka and malaki ang chance na hindi ka na makalakad. Pero kapag kaya mo na daw at magaling ng mga sugat mo ay pwede ka nang makapag-therapy. Sagot ko sa kanya. No, hindi to totoo, hindi ba? Hindi, di ba? Pasigaw na tanong niya sa akin. I'm sorry, Chiefy. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ramdam kong galit niya kaya hinawakan kong kamay niya. Magbabayad sila. Galit na sad nito. Chiefy, hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga ngayon ay maging maayos ka. Mahinahon na sabi ko sa kanya. Ganito nang ginawa nila sa akin ay ganyan pa rin ang sasabihin mo? Hindi mo alam ang lahat kaya mas mabuti na manahimik ka na lang. Sabi niya sa akin. Sorry, hingi ko ng paumanhin sa kanya. May gusto ka ba? Tanong ko sa kanya. Wala. Malamig na sagot niya sa akin. Okay, sabihan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sabi ko sa kanya at pumasok na ako sa banyo para magbihis. Nagpadala si Ate Micaela ng mga damit ko kaya makakapagbihis na ako. Pero nagulat ako dahil paglabas ko sa banyo ay dumating ang mag-ina at kinakausap ng bata si Eman, nakangiti ang asawa ko. Nasaktan ako dahil parang wala lang ako sa kanila pero naintindihan ko kaya lumabas na muna ako para bigyan sila ng time. Ikaw pala talagang asawa niya. Pasensya ka na, akala ko kasi maid ka. I'm Eloisa Morgan. Pakilala niya sa akin, napatingin ako sa kamay niya. Kilala kong kamay niya, kaya kaagad akong tumingin sa mukha niya. Ikaw ba si Ruby? Tanong ko sa kanya. Hindi ka pala talaga tanga. Yeah, ako nga. Nakangiting sagot niya sa akin dahil alam ko nang aasar lang siya. Ano bang kailangan mo? Bakit kailangan mo pang magpanggap na katulong? Kailangan ko? Ang asawa mo, kailangan siya ng anak ko. Malawak ang ngiti na sagot niya sa akin. Pero bakit hindi ka bumalik kaagad? Bakit pinatagal mo pa? Tapos babalik at kukunin siya? Anong klaseng tao ka? Kaya ko namang ibigay sa anak mong karapatan niya sa ama niya pero hindi ka kasali doon. Hindi ka na niya mahal at parte ka na lang ng nakaraan niya. Matapang na sabi ko sa kanya. Gaano ka kasiguradong hindi niya na ako mahal? Lalo na ngayon nakilala niya ng anak niya? Confident na sad niya sa akin. Dahil ako pa rin ang legal. Ako ang asawa at kung ano man ang meron sa inyo noon ay ibaon mo na lang sa limot dahil hindi na kayo magkakabalikan pa. Sabi ko sa kanya bago ako nagsimulang maglakad paalis. Legal ka man, alam ko na ako pa rin ang mahal niya. Baka pinakasalan ka lang niya dahil na-challenge siya sa'yo. Sabi niya pero hindi ko na siya pinansin pa. Lumabas ako para bumili ng mga prutas. Bala ko siyang gawa ng fresh juice. Pagbalik ko'y nandun pa rin na mag-ina. Hindi ko sila pinansin at ginawan ko ng kailangan kong gawin. Chiefy, gumawa ako ng juice. Nakangiting sabi ko sa kanya. Salamat, sagot niya sa akin at ininom niya to. Malamig ang pakikitungo niya sa akin pero binaliwala ko yon dahil alam kong nahihirapan ito ngayon. Alam ko rin na hindi niya sinasadya na maging ganito. Araw-araw na dumadalaw ang mag-ina at kitang-kita ko kung paano naging masaya ang asawa ko tuwing kasama niya ang bata. Lihim kong pinupunasan ng mga luha ko dahil nagsaselos at nasasaktan ako. Nagtagal pa kami dito sa ospital dahil hinihintay pa na maghilom ang mga tahi niya sa operasyon. Sa bahay na muna titira si Eloisa. Hindi ako makakadalaw sa anak ko dahil nga lumpo ako. Biglang sabi niya sa akin. Okay, walang problema, sagot ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita at ganun din ako, pareho kaming tahimik. Mamay uuwi ako para ayusin na magiging silid namin sa ibaba dahil mahirap na kapag nasa itaas pa rin kami. Habang nandito ako sa ospital ay palagi ako nagsusulat. Lahat ng nararamdaman ko'y sinusulat ko sa diary ko. Wala akong makausap at natatakot akong ilabas sa ibang tao ang sakit na nararamdaman ko. Tuwing nagsusulat ako'y gumagaan ang pakaramdam ko. Inihahanda ko ng sarili ko, lalo na kapag umuwi na kami sa bahay. Mahirap man ay kakayanin ko para sa asawa ko. Dahil nangako ko na kahit anong mangyari hindi ko siya iiwan. Ang makita siyang masaya sapat na sa akin kahit nakapalit nun ng pagdurog sa puso ko. Finally ay nakauwi na kami. Akala ko'y magiging masaya siya pero lalo siyang nainis. Maliit na bagay ay nagagalit siya pero baliwalain sa akin. Nakangiti pa rin ako kahit na sinisigawan niya ako palagi. Chiefy, bakit hindi mo ko tinawag? Tanong ko sa kanya dahil nahulog siya sa kama namin. Sa tingin ko'y sinusubukan niyang umupo sa wheelchair niya. Kagagaling ko lang kasi sa banyo. Bakit kita tatawagin? Para ano, kaawaan mo ko? Malamig na tanong niya sa akin. Bakit ba ganyan ang mga sinasabi mo? Bakit ba ganyan ka? Naiiyak na tanong ko sa kanya.
Tinulungan ko siya pero tinulak niya lang ako. Kaya nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na ganito na siya ngayon. Huwag mo nga akong hawakan, sigaw niya sa akin. Ayaw mo ba ako makita? Ayaw mo na ba ako mag-alaga sa'yo? Malungkot na tanong ko sa kanya. Oo, ayaw ko. Kaya umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Sagot niya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi siya makatingin sa akin at alam ko na nagsisinungaling lang siya. Alam kong hindi totoo ang mga sinasabi niya. Hindi ako naniniwala. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Sabi ko sa kanya. No, I'm not. Umalis ka na dahil ayoko nang ikaw ang mag-alaga sa akin. Malamig na sabi niya sa akin. Iniintindi kita. Lahat ginagawa ko kahit na nasasaktan ako dahil pinatira mo sila dito. Pero kulang pa ba? Kulang pa ba lahat ng ginagawa ko para sa'yo? Ito ba? Ito ba talagang gusto mo? Ang umalis ako? Magiging masaya ka ba kapag umalis ako? Sana hindi mo pagsisihan na ikaw mismo't nagtaboy sa akin. Sabi ko sa kanya at pumasok ako sa banyo. Pagpasok ko sa banyo ay doon ako umiyak na umiyak. Sobrang sakit ng puso ko. Mabilis kong kinuha ang phone ko. Ate, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Umiyak na sabi ko kay Ate Micaela. Paglabas ko sa pinto'y nakita ko si Emma na nakatingin sa akin. Parang baliwala lang sa kanya na dito ako. Wala akong emosyong makikita sa mga mata niya. Hindi na rin ako nagsalita pa. Lumabas na ako sa silid namin at nakita ko si Eloisa. Sana'y masaya ka na. Alagaan mo sana siya total. Eto naman ang gusto mo. Mapait na sabi ko bago ko nilisan ng bahay. Wala akong dinalang mga gamit. Hinintay kong magsusundo sa akin papunta sa bahay nila Ate Micaela. Pagdating ko doon, kaagad akong niyakap ni ate. Kung wala lang talagang sakit ang gago na yon, ay malilintikan talaga siya sa akin. Galit na sabi ni ate. Lalo akong yumakap kay ate. Umiyak ako ng umiyak na parang batang nakahanap ng kakampi. Sa lahat ng tao ay si Ate Micaela ang talaga nagmamahal sa akin. Huwag ka nang umiyak. Mas magandang iwan mo na siya para ma-realize niya na mali siya. Nanggigigil na sabi ni Ate Micaela. Baby, huwag naman ganyan. I'm sure na hindi naman ginusto ni Eman to. Sabi ni Kuya. Tigilan mo ko, Leroy. Anong hindi ginusto? Ang patirahin doon ng babae? Bakit? Sigurado ba siyang anak niya yon? Huwag mo nang kampihan yung kaibigan mo. Subukan mo lang sabihin sa kanya na akong tumulong kay Eunice. Iiwan kita. Pananakot ni ate. Narinig ko na lang si Kuya na nagbuntong hininga bago umalis. Habang ako hinatid ako ni ate sa dati kong silid. Sabi niya magpahinga ako pero hindi ko ginawa. Nakahiga ako pero patuloy lang sa pag-agos ang mga luha ko. Ang sakit pala kapag ang taong mahal mo na nagpapaalis sa'yo. Kapag ang taong mahal mo nang nagsabing umalis ka. Nag-aalala ako. Nakainom na kaya siya ng gamot? Pero ang tanong, naalala rin kaya niya ako? Bukas ay aalis na ako, hindi ko alam kung babalik pa ba ako. Pero kahit na ganitong nangyayari, hinihiling ko na sana gumaling na siya. Na sana maging masaya siya. Maging aalaala na lang siguro lahat sa amin. Maaga akong nagising at bumiyahe papunta sa airport. Paalam, Chiefy. Malungkot na saad ko, sabay tingin sa kamay ko. Iniwan kong wedding ring ko sa silid namin. Eman's POV. Chief, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino? Babae po. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil may biglang pumasok sa office ko. Eloisa, hindi ako makapaniwala na pagkalipas ng 10 taon ay babalik siya. Hi babe, nakangiting sabi niya na para bang wala lang nangyari sa amin noon. Bakit ka nandito? Bumalik ako dahil gusto kang makilala ng anak natin, sagot niya sa akin. Kaagad akong kinabahan nang dumako ang tingin ko sa batang lalaking kasama niya. Mabilis na lumapit sa akin ang bata at niyakap niya ako. Daddy! Tawag niya sa akin. Hinayaan ko lang ito at niyakap ko rin. Mag-usap tayo mamaya, sabi ko kay Eloisa. Tinawag kong isa sa mga kasamahan ko para ilabas ang bata para makapag-usap kami ni Eloisa. Bakit bumalik ka pa? Dahil sa anak natin. Bakit ngayon pa? May asawa na ako, tanong ko sa kanya. Pero wala kayong anak, sagot niya na ikinainit ng ulo ko. Magkakaanak kami, hindi pa ngayon, pero alam ko na magkakaanak kami. Magpapa-DNA test ako, mahal kong asawa ko. Okay, walang problema, dahil sigurado naman akong anak mo siya. Nakangiti pa na sagot niya sa akin. Pinaalis ko na sila, biglang sumakit ang ulo ko. Paano ko ito sasabihin sa asawa ko? Hindi ako umuwi at uminom ako sa bar buong gabi, kaya umaga na ako nakauwi. Hindi ko sinasadyang sigawan ng asawa ko. Nataranta lang ako dahil wala siya sa tabi ko. Kaya umalis ako dahil nahiya ako sa ginawa ko. May raid kami kaya gabi na ako nakauwi. Tumabi ako sa kanya at niyakap ko siya. I'm sorry love, bulong ko bago ako natulog.
Kinabukasan na nagising akong wala siya, may iniwan siyang note na pumunta siya kila Micaela. Alam ko na nagtatampo siya, hindi rin kasi siya sumasagot sa mga text messages ko. Pauwi na sana ako nang biglang dumating si Eloise at pinipilit ako ni Tony na kumain sa labas kaya hindi ako makahindi sa bata. Paglabas namin sa restaurant ay nakita ko si Eunice na nakatingin sa amin. Kaagad ko siyang hinabol pero kalmado lang siya hanggang sa makarating kami sa bahay. Gusto ko siyang lambingin pero alam ko na mas lalo lang siyang maiinis sa akin kaya nagmaneho ako pupunta sa bar. Uminom lang ako ng konti pagkatapos ay umuwi na ako. Pero habang nasa daan ako'y biglang pinagbabaril ang sasakyan ko hanggang sa nasilaw ako sa ilaw na nagbumula sa truck na papalapit. Nagising ako nandito na ako sa ospital pero bigla ako nagpanik na hindi ko maigalaw ang mga paa ko. At doon ko nalaman na nalumpo ako. Unang pumasok sa isipan ko'y magiging alagain ako ng asawa ko. Galit ako sa mga taong gumawa sa akin ito dahil alam ko na silang may pakana ng lahat. Sa sobrang galit ko'y nawalan na ako ng pakialam sa lahat ng bagay. Mabilis akong nainis at magalit na wala na sa isip kong DNA test at inako ko na lang anak ko si Tony. Hanggang sa nag-away na kami ng asawa ko. Ang buong akala ko'y mauunawaan niya ako pero mas nainis ako sa mga sinabi niya at pinapaalis ko siya. Alam ko na nasaktan ko siya pero mas gusto ko na umalis na siya para hindi na siya mahirapan sa pag-aalaga sa akin. Pero naniniwala rin ako na hindi niya ako kayang iwan. Lumabas ako't kagad na hinanap ng mga mata ko si Eunice. Nasaan si Eunice? Tanong ko kay Eloisa. Umalis siya, mukhang nagmamadali. Sagot niya sa akin, naiinis ako dahil hindi man lang siya nagpaalam. Gabi na't hinihintay kong pag-uwi niya pero walang Eunice na umuwi. Kaya natataranta na ako, tinatawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Hanggang sa nakita kong wedding ring niya sa side table. Mabilis kong tinawagan ng kaibigan ko dahil baka nandun siya. Bro, iniwan niya na ako. Tangina ka, kahit ako lalayasan ka. May sira na yata utak mo. Pinaalis mo tapos ngayon nahanapin mo. Pati ako nasali pa sa galit ng asawa ko sa kagagawan mo. Naiinis na sagot sa akin ni Leroy. Nandyan ba siya? Wala siya dito. Umalis na siya at hindi ko alam kung saan nagpunta. And please bro, alamin mo nga muna kung anak mo talaga yan. Baka mamaya niloloko ka na naman. Pinatira mo pa dyan, hindi mo nga alam kung gaano yan kasakit para kay Eunice. Sa sinabi ng kaibigan ko'y doon ako nahimasmasan. Tama siya, napakatanga ko't hindi ko ginagamit ang utak ko. Umiyak ako't nagsisisi sa ginagawa ko. May nakita kong notebook sa mailalim ng unan niya. May daily diary. Basa ko sa unang pahina. Sinimulan kong basahin ang sinulat ng asawa ko sa diary niya. Kinakabahan ako pero kailangan kong gawin. Dear Diary, makulimlim ang panahon ngayon, parang katulad ng nararamdaman ko. Ang mga luha ko'y malapit na rin pumatak na parang ulan. Ganito palang pakiramdam kapag ang taong mahal mo ay nawawala na ng pakialam sa'yo. Mahal ko ang asawa ko pero pakiramdam ko ay hindi sapat ang pagmamahal ko ngayon. Pakiramdam ko hindi ko na siya kayang pasayahin gamit ang pagmamahal ko. Simula nung naaksidente siya nagbago ng lahat sa kanya. Hindi na siyang Emma na malambing, ang Emma na mahal ko, ang Emma na palabiro at palagi akong iniinis. Pero naintindihan ko naman dahil alam ko na may pinagdadaanan siya. Alam ko na nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari sa kanya at kung kailangan kong ibigay sa kanyang lahat ng pagmamahal at pag-unaway gagawin ko. Gusto ko nang bumalik sa dati ang asawa ko pero paano ko gagawin? Ano ang dapat gawin? Nakakalungkot lang dahil hindi na akong dahilan ng mga ngiti niya. Sa totoo lang, masakit sa akin na makasama araw-araw ang babaeng naging parte na nakaraan niya. Natatakot ako. Takot ako na baka isang araw ay nagising na lang ako na hindi na akong mahal niya. Sobrang natatakot ako kasi sanay na akong makasama siya. Sanay na ako nandyan ng asawa ko sa tabi ko. Ang buong akala ko hindi ko na mararanasan ulit na maging mag-isa. Pero eto ako ngayon, nag-iisa. Pero alam mo, kahit na mahirap ang buhay, ay patuloy akong lalaban para sa asawa ko. Hanggat hindi niya ako binibitawan ay kakayanin kong lahat para sa kanya. Saka pala alam mo, ang saya niya tuwing kausap niya si Tony. Napapaisip tuloy ako, ganun din kaya siya kapag magkaanak kami? Sigurong saya kapag nakikita ko sila maglalaro na magiging anak namin. Pero saka na siguro yun kapag magaling na siya. Ang mahalaga ngayon ay nasa tabi niya ako. Mahal na mahal ko siya. Mahal kong asawa ko na kahit nagano pa siya, kasungit at kahit palagi pa niya akong sigawan ay nandito lang ako. Mananatili ako hanggang sa gusto niya akong nasa tabi niya. Nasa unang pahina pa lang ako pero hindi ko na kayang basahin ang mga susunod na page. Masyado ko pala talagang nasaktan ng asawa ko. Parang gusto ko nalang patayin ng sarili ko sa sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. Sumigaw ako't gusto ko magwala.
Sobrang sakit sa pusong mabasang mga ganito na siya ako ang iniisip niya at ako naman tanging sarili ko lang iniintindi ko. Tumawag ako kay Leroy at humingi ako ng tulong. Bukas darating ang mag-aalaga sa akin. Gusto kong gumaling kaagad para hanapin ang asawa ko. Alam ko na kahit na magmakaawa ako kay Micaela ay hindi niya sasabihin sa akin kung nasaan ang asawa ko. At tama lang dahil kailangan paghihirapan ko. Babe, may gusto ka bang kainin? Tanong sa akin ni Eloisa. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa'yo na tapos na tayo? Pwede ba umalis ka na? Umalis na kayo sa bahay ko? Hindi porket umalis ang asawa ko, ikikilos ka na parang asawa ko. Galit na sigaw ko sa kanya. Pero paano si Tony? Pwede mo siyang dalhin dito. At kapag lumabas sa DNA na hindi ko siya anak ay may kalalagyan ka. Pagbabanta ko sa kanya. Pero di ba pumayag ka na dito kami? Oo, at yun ang pagkakamaling ginawa ko. Ang patirahin kayo dito. Kaya umalis ang asawa ko. Hindi siya umalis dahil sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, dahil ayaw niya mag-alaga ng lumpo. Out! Get out! Sigaw ko sa kanya. Dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Get out! Kung kailangan mo na naman ng pera ko, wala ka na makukuha sa akin kahit na isang sintimo. Kaya umalis ka na bago ko tumawag ng dadampot sa'yo. Mabilis naman itong tumakbo palabas kasama ang anak niya. Nakahinga naman ako ng maluwag. Dumating si Leroy kasamang caregiver ko at ang pinabili ko sa kanya. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag. Magpagaling ka para makita mo ng asawa mo. Tutulungan kitang hanapin siya. Thanks bro. Kaya ko to. Para sa asawa ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad niya pa ako. Malungkot na sagot ko sa kaibigan ko. Mapapatawad ka basta hindi siya magkakagusto sa iba. Nakangising sabi niya sa akin. Shit, baka maging kriminal ako kapag nangyari yun. Naiinis na sabi ko sa kaibigan ko. Ikaw kasi hindi mo inalagaan. Natagpuan mo ng para sa'yo pero pinalayas mo tapos ngayon nagsisisi ka. Bro, nagsisisi na nga ako. Hindi naman ako ulyanin para ulit-ulitin mo. Natatawang sabi ko sa kanya. Sa lahat ng tao si Leroy ang maasahan ko sa kahit na anong bagay. Siya ang kaibigan ko na hindi ako sasaksakin sa likod. Malaki ang tiwala ko sa kanilang mag-asawa. Nagpaalam na siyang uuwi na kaya kami na lang ang naiwan ng caregiver at ang bagong katulong. Nakahiga ko ngayon dito sa kama namin at tinitingnan kong mga larawan namin ng asawa ko. Naalala ko pa noon na madalas siyang mairita sa akin. Wala yatang araw na hindi siya naiinis pero kahit na ganun ay masaya ako. Love, I'm sorry. Isa akong walang kwentang asawa. Sana naging masunurin at mapagpasalamat ako dahil kahit na nahihirapan ka ay inaalagaan mo pa rin ako. Hintayin mo sana ako, love. Hahanapin kita at pangako kung hindi na ako magiging gago. Papahalagahan ko ng lahat ng meron tayo. Kausap ko sa larawan niya. Umiyak ako kasi sobrang namimiss ko siya. Namimiss kong natural na amoy ng katawan niya. Ang mainit niyang yakap at ang halik niya. Palagi na siyang naglalambing sa akin. Ang mga lutot niya at pag-aalaga niya sa akin. Kaya pinapangako ko sa sarili ko na magsisikap ako. Hanggang sa lumipas ang maraming araw. Maaga pa lang ay nagigising na ako. Gamit ang tungkod na binigay sa akin ni Leroy ay sinusubukan kong tumayo. Madalas ako natutumba pero hindi ako sumusuko. Huminga ako ng malalim at sinubukan ko ulit at sa wakas nakatayo ako ng may saklay. Mamayang 9 pa ng umaga magsisimula ang session namin kaya habang hindi pa dumadating ang therapist ko ay ako na munang nagsisikap. Sir, hindi niyo po ako tinawag, sabi sa akin ng caregiver ko. Kaya ko rin, sinusubukan ko talaga. Gusto ko na kahit paunti-unti magagawa ko makatayo't makapaglakad. Kahit hindi niyo po kaya tawagin niyo po ako. Oo naman, sige na mag-almusal ka na muna dahil tatapusin ko lang itong binabasa ko. Utos ko sa kanya. Pumasok naman siya at ako naman na nandito sa garden nakaupo. 8:00 pa lang ng umaga at hindi pa ganun kainit sa pwesto ko. Araw-araw kong binabasa ang diary ng asawa ko. Kahit na paulit-ulit ko na itong binabasa at hindi ako nagsasawa. Itong ginagawa kong lakas para patuloy na magsumikap hanggang sa maging normal ulit ako. Itong nagpapaalala sa akin ng mga kasalanang ginawa ko sa kanya. Pagdating ng therapist ko ay nagsimula na kami hanggang sa umabot kami ng ilang oras. Good job sir, ang laki na po ng improvement nyo. Kaya alam ko na konting panahon na lang makakalakad na kayo ng normal. Salamat sa tulong mo. Naku po, parang wala nga po akong naitulong dahil talagang nagsusumikap kayo. Napangiti ako sa sinabi niya. Kailangan ko magsikap dahil hahanapin ko pang asawa ko. Saad ko sa kanya. Sigurado po akong matutuwa siya kapag nalaman niya nakakalakad ka na. Kapag nagkita kayo, sana nga. Sagot ko sa kanya. At isang araw na naman na natapos na walang asawa ko. Tuwing gabi hindi ako makatulog ng maayos.
Walang araw na hindi ko iniisip ang asawa ko. Nasaan ka na, love? Okay ka lang ba? 4 na buwan na tayong hindi nagkikita. Sana palagi kang ligtas at malusog. Malapit na, konti pa. Hahanapin kita kahit nasan ka pa. Saad ko, bago ko ipinikit ang mga mata ko. Nasaan na nga kaya si Eunice? Anong gagawin ni Eman para mahanap ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.